The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Mga giliw naming mga taga-subaybay, maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan ng buhay at kalakasan upang siya naman nating magamit sa patuloy na pag-alam at pagsubaybay sa mga banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay hatid sa inyo ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa nakaraang mga pagtuturo at pagsubaybay po ninyo ay ipinahayag sa atin po ang tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap ng bautismo na itinuturo ng ating Panginoon Diyos sapagkat ang bautismo ay pasimulang hakbang upang ang tao'y tumanggap ng pangakong kaligtasan. At alam po natin na sa kasalukuyang panahon, marami din ang nagtuturo at nangangaral na iba't ibang grupo ng reliyon, samahan, na nagsasabing sila man ay nagbabautismo. At ang bautismong itinuturo ng Biblia ay ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit, mayroon pa pong dapat tayong maunawaan tungkol po sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sapagkat ngayon ay ituturo at ihahayag po sa atin alinsunod sa sinasabi ng banal na kasulatan saan dako o reliyon dapat tanggapin ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Kung gayon, ang paksa ay nagsasabing ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Mga minamahal naming mga taga-subaybay. At sa pagpapatuloy ng mga pagtuturong ito, pasimulan po natin ang pagtatanong, kapatid na Neraya. Gaano po kahalaga na maranasan ng mga tao ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Ang kapitulo po ay 2 at ang bersikulo po ay 38. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa talatang binasa ay atin pong maunawaan kung gaano po kahalaga na maranasan ng mga tao ang magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng ating narinig, panahon pa ng mga apostol, itinuturo po itong kahalagahan ng bautismo. At isa po si Apostol Pedro ang nagpaliwanag po nito. Ayon sa kanyang sabi, ayon sa kanyang itinuturo, una, dapat ang mga tao ay mangagsisi. At kalakip ng pagsisisi, ang mga tao ay dapat na mangagpabautismo ang bawat isa niya sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Na kung ito ay matupad o maranasan ng mga tao na sila'y magsisit, magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, merong dalawang bagay na
makakamit ang tao. Sabi ng Biblia, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at upang tanggapin ninyo anya ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa makatid po ay maunawa nating napakahalaga talaga na maranasan nating mabautismuhan. Sapagkat ito po ay may malaking kinalaman para kamtin natin ang tinatawag na pagpapatawad sa ating mga nagawang kasalanan. At mahalaga po yun na samantalang tayo po ay nabubuhay, ay nakapagsisi na tayo at nakapagpabautismo at natiyak natin ang pagpapatawad ng Diyos ay naranasan natin. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, napakahirap po na tayo haharap doon na taglay pa natin ang ating mga kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, yun po ay nagiging basihan para igawad sa tao ang kaparusahan. Pero kung dumating ang araw ng paghuhukom, ang ating mga kasalanan ay napatawad na dahil tayo ay nagsisit, nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, wala nang anuman tayong hatol o wala na tayong anumang alalahanin sapagkat nilinis na nga o pinatawad na yung ating kasalanan dahil sa ating pagsisisi at pagpapabautismo. At ang pangalawang bagay, tatanggap tayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Sa ibang salita, yung pagkukupkop ng banal na Espiritu ng Diyos ay mararanasan natin at magiging malaking tulong po yun sa pang-araw-araw nating pamumuhay upang wag nang balikan ng mga bagay na ating ipinagkakasala at ang banal na Espiritu ang magsilbing gabay natin para makapamuhay tayo sa matuwid at banal na paraan ng pamumuhay. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay. Ngayon ay itinuturo sa atin at ipinauunawa sa atin na sana'y tanggapin natin ang mga pagtuturong ito na malibang ang tao'y tumanggap ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus ay hindi siya tatanggap ng pagpapatawad ng kanyang kasalanan mula sa ating Panginoon. Kaya lubhang napakahalaga po na ang tao ay tumanggap ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kapatid na Neraya, ang bagong tipan ng Biblia ay nabuo sa panahon ng Kristyanismo, hindi po ba? Sa panahon po ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo Jesus, ay tinatawag ang kanyang mga alagad na mga Kristiyano. Kailan naging Kristiyano ang mga unang alagad ng ating Panginoon? Katulad halimbawa ng mga apostol at ng ilan pang mga Hudyo o Griego bilang tinawag na mga lingkod ng Panginoong Kristo Jesus o bilang mga Kristiyano. Kailan ba ang isang tao ay magiging ganap na Kristiyano o tagasunod ni Kristo? At gayon din, yun bang mga unang Kristiyano, kapatid na Neraya, at sa pangunguna ng mga apostol, sila po ba'y tumanggap ng bautismo? At kung sila'y tumanggap ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus, saan nila tinanggap ang bautismong ito? Ang sagot po na ating mababasa mula sa mga banal na kasulatan sa panulat ng Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 13. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya. At tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Maliwanag po ang binasa sa atin na dito maunawa natin na ang lahat ng mga apostol ay naranasan nila na sila'y mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. At yun ay tinanggap nila sa pamamagitan ng bautismo sa isang katawan. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, sa isang espiritu, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging ang pinanggalingan anyang kalagayan ay Hudyo, Grego, alipin o laya, lahat po ay tumanggap ng santo o banal na bautismo sa isang katawan. At ito po ang katiyakan, kapatid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay,
yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para magkamit tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan at tanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, nangyayari po ito sa isang katawan. Kaya nakakatulong po ng malaki ang pagpapaliwanag na ito batay sa nabasa na kung tayo ay magpapabautismo sa pangalan ng Jesucristo, hindi basta binautismo ka lang na ang ginamit na pangalan, binabautismohan kita sa pangalan ng Jesucristo. Dapat yung bautismong yun sa pangalan ng Jesucristo mangyari sa isang katawan. Meron tinutukoy sa Biblia at ipinapaliwanag si Apostol Pablo na isang katawan na doon nila naranasan ang bautismo sa pangalan ng Jesucristo. At doon din dapat tayo mabautismuhan sapagkat sabi, tayong lahat ng mga sumasampalataya sa Ebanghelyo at gustong tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan at ng kaloob ng Espiritu Santo, lahat dapat ay mabautismuhan sa isang katawan. Marahil ay nag-iisip o may katanungan sa kalooban ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Neraya. At isang tanong din, ang ngayon ay dapat bumangon sa ating kalooban. Ang tanong, tayo ba ay nabautismuhan na sa pangalan ni Hesukristo? At kung tumanggap tayo ng bautismo sa pangalan ni Hesukristo, yun bang bautismo na yon ay tinanggap natin sa isang katawan na gaya ng tinanggap ng mga unang Kristiyano sa pangunguna ng mga apostol? Alin ba yung katawang tinutukoy ni Apostol Pablo na kung saan doon nila tinanggap ang bautismo? Uulitin ko lamang po, binautismuhan ang unang mga lingkod ng Diyos sa panahon ng mga apostol sa isang katawan. Kaya ang tanong, ito bang katawang ito na tinutukoy ni Apostol Pablo, yun din ba yung katawan na doon tayo tumanggap ng ating bautismo? Ngayon ay ipaliliwanag sa atin, alinsunod sa tala ng Biblia, kapatid na Neraya, alin ba ang isang katawan na tinutukoy ni Apostol Pablo na kung saan doon nila tinanggap ang bautismo sa pangunguna ng mga unang Kristiyano sa panahon ng mga apostol na dapat din namang maranasan natin sa ating kapanahunan. Si Apostol Pablo po ang nangaral at nagturo at nagpahayag sapagkat siya mismo ang isa sa apostol na nakaranas na mabautismo sa isang katawan. Kaya payagan natin siya rin ang magpaliwanag kung alin yung tinutukoy niyang isang katawan na doon siya nabautismuhan at ang iba pang mga mananampalataya. Na kung saan, kung ito'y ating malaman, dito rin tayo dapat sa isang katawan mabautismuhan para matiyak natin na ang bautismo nangyari sa atin ay bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ang sagot po ay mababasa natin sa Colosas, Kapitulo 1, versikulo 24, kasama po ang talatang 18. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman, dahil sa kaniyang katawan na siyang iglesia, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Napakaliwanag po ang sagot ng Apostol Pablo batay sa batayang talata na binasa ng kapatid na Benhanan. Ang tinutukoy na isang katawan ay hindi po katawan nino man, kundi ito po ay katawan ng Panginoong Kristo Jesus. At hindi po ito yung katawang ginamit niya sa pagkakatawang tao, kundi yung spiritual na katawan ng Panginoon. At ang spiritual body of Christ ay walang iba kundi ang iglesia, na kung saan itong isang iglesyang ito na siyang isang katawan, ang pangulo dito ay si Kristo. Kaya sabi sa talata, at siya ang ulo o pangulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Opo, merong itinuturo si Apostol Pablo na iglesia, na ang iglesyang ito ay pinapakilalang isang katawan o spiritual na katawan ng Panginoon, na dito sila nabautismuhan at dito tayo dapat mabautismuhan para matiyak nating tayo binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan at para matiyak na ang kaloob ng Espiritu Santo
ay mapapa sa atin. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ibig ko pong bulay-bulayin natin ang pagtuturong ito ni Apostol Pablo. Mula pa kanina ay sinasabing tinanggap nila ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus sa isang katawan. Nang ipaliwanag muli ni Apostol Pablo, ang isang katawan ng ating Panginoon na ipinakikilala ng Biblia ay isang iglesia. Sa panahon po natin ngayon, kapatid na Neraya, dito po sa Pilipinas, ay mayroon pong humigit kumulang ay 75,000 na nakarehistrong iglesia sa Securities and Exchange Commission. Iba't ibang pangalan po ng iglesia yon. Ang ibig bang sabihin ay kapag ka ba ang bautismong tinanggap mo ay nangyari sa iglesyang iyong kinaaaniban, ay yun na po ba yung bautismong karapat-dapat tanggapin natin bilang mga nag-iibig maglingkod at maging tunay na alagad ni Kristo? Alam niyo po, ang Biblia pa rin ang magtuturo sa atin upang ang tao ay huwag maligaw. Sapagkat sinasabi, isa lang ang iglesia, sapagkat yun naman ang katotohanan. Isa lang ang katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus. At alang-alang sa atin pong kapakinabangan, mayroon bang itinuturo ang Biblia na pangalan ng iglesyang dapat doon tumanggap ng banal na bautismo ang bawat taong ibig maglingkod sa Panginoon, kapatid na Neraya? Mayroon po, at ang isang iglesyang ito ay ipinahayag ng Apostol Pablo kung ano ang pangalan. Mababasa po natin sa unang Tesalonica 2:14 sa salin ng Bibliang ang bagong ang Biblia. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Tandaan po natin ang batayang talata na kinasusulatan ng pangalan ng isang iglesia na dito nabautismuhan bilang isang katawan ang mga unang mananampalataya. Unang Tesalonica 2:14, sa salin ng Bibliang ang bagong ang Biblia. Ano po ang ating narinig? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun po, tinawag sa pangalan mismo ng Diyos ang iglesyang ito, kaya iglesia ng Diyos. At kung ano yung pangalang ginamit ng Diyos nung siya magkatawang tao, nakasama na nakakapit sa pangalan ng iglesyang pag-aari ng Diyos na nag-iisa ay Kristo Jesus. Kaya nga, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mula sa pagtalakay natin nung nakaraan na ang unang dako na pinagtayuan ng Panginoon nito ay sa Jerusalem at nakarating sa Judea, nagkaroon nga doon ng mga kapatid na kung saan ay naging mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Tandaan po natin, mga mahal naming taga-subaybay, ang pangalan ng isang katawan o isang iglesia na dito dapat mabautismuhan sa pangalan ng Jesucristo ay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay, huwag niyo pong akalain na kami po ay naninira ng ibang samahan o ibang reliyon na iba po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat ang mga naririnig niyo po ay pawang binabasa lamang sa banal na kasulatan. At nawa ay umusbong sa atin ang lubos na pagkaunawa at pagtanggap na katotohanang may isang iglesia lamang na pag-aari ang ating Panginoon Diyos. At dahil ito'y naging pag-aari ng Diyos, ikinapit po ang pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus sapagkat sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus ay binili niya ang iglesyang ito ng kanyang banal na dugo. Kaya kapatid na Neraya, ibig po bang sabihin, lahat ng grupo o reliyon o samahan na ang kanilang ipinangangaral na iglesia ay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yun po ba'y masasabi kapag daka na sila man ay pag-aari ng Diyos? Meron po bang
ikakikilala sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus upang matiyak natin na kung ang tao'y pumasok at tumanggap ng bautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay matiyak niyang yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na yon ay pag-aaring tunay ng ating Panginoong Diyos. Mayroon po na pwede nating masabing matibay na ating pagsasaligan para ma-determine natin kung alin talaga yung tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kasi meron pong napatatawag na Iglesia din daw sila ng Diyos, Iglesia din sila ni Jesus, kay Kristo rin daw po sila. So narito po ang tatak o palatandaan na ginagamit ng Diyos na panatak sa isang bagay na kanyang pag-aari, lalo na ang kanyang iglesia. Mababasa po natin sa Levitico 27:28. Gayon may walang bagay na itinalaga, na itatalaga ninuman sa Panginoon, sa lahat ng sariling kanya, maging sa tao o sa hayop, o sa bukid na kanyang pag-aari, ay maipagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Gusto ko pong bigyang diin at nakikita naman natin sa ipina-flash sa screen yung verse at saka yung laman nito. Ano po ang sabi sa talata? Bawat bagay na itinalaga o pag-aari ng Diyos ay kabanal-banalan sa Panginoon. So noon pa, panahon pa ng mga unang lingkod ng Diyos, sa panahon nila Moises, sa panahon ng mga hari, gaya ni Haring Solomon, sa panahon ng mga apostol at maging sa ating panahon, ang tatak na ito'y nananatili na palatandaan ng isang bagay na itinalaga o pag-aari ng Panginoon. Sabi sa talata, ang anumang bagay na pag-aari o itinalaga sa Panginoon ay kabanal-banalan. Yun po ang dahilan. Kaya tuwiran naming sinasabi sa inyo at malakas ang loob na aming ipinangangaral na ang tatak ng tunay na iglesia na pag-aari ng Diyos na si Kristo Jesus ay kabanal-banalan. Sapagkat yung salita na kabanal-banalan, yan ay marka o tatak ng pag-aari ng Panginoon. At dahil nga po ang iglesia na aming itinuturo, ipinapakilala sa inyo na mula sa Biblia, ay iglesyang hindi pag-aari ng sino mang tao, kundi ito'y pag-aari lamang ng Panginoon at walang ibang nagmamay-ari, kaya ito tinatawag na kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Meron na pong tatak na kabanal-banalan, nakakapit pa sa iglesia yung pangalang Diyos Kristo Jesus. Kaya napakatibay po ng mga talatang ito at paliwanag na ito para makilala natin kung alin talaga yung isa na katawan o isang iglesyang pag-aari ng Panginoon. Inuulit ko po, kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay, nawa ay lumikha ito sa atin ng tapat na pananampalataya. Huwag po nating isipin na ang mga pagtuturong ito'y gaya ng tayo po ay naninira sa ibang grupo o ibang samahan o reliyon sa atin pong kasalukuyang panahon. Sapagkat Biblia mismo ang nagsasabi, ito ay katotohanan upang ang tao ay huwag maligaw. Sa halip ay masumpungan niya ang iglesyang pag-aaring tunay ng ating Panginoon Diyos. Ito na rin ang inihahayag sa atin po sa araw na ito, upang matiyak natin na yung iglesyang ating papasukan, na doon tayo tatanggap ng Santo Bautismo, ay nilagyan ng tatak ng ating Panginoon. At uulitin ko lang din po ang sinabi ng kapatid na Neraya, ang pangalan ng iglesyang pag-aari ng Diyos ay kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang salitang kabanal-banalan ay nagsasabit, nagpapahiwatig na ang iglesyang ito ay pawang pag-aari ng ating Panginoon. At kung ito'y lumikha ng isang tapat na pagkaunawa, lumikha sa atin ng isang pananampalatayang karapat-dapat sa ating Panginoon, ano ang sa atin po ngayon? Sa inyo bilang aming mga taga-subaybay, ang ipinamamanhik ng ating Panginoon Diyos na
siyang mensahe ng paksang araling ito? Ang panawagan ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, pagkatas nating maunawaan, ay mababasa po natin sa Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 2, versikulo 38, sa pagkakaliwat po sa wikang Ingles, sa Contemporary English Version. Peter said, "Turn back to God. Be baptized in the name of Jesus Christ, so that your sins will be forgiven. Then you will be given the Holy Spirit." So maliwanag po sa mga talatang ito, bagamat nakaliwat sa wikang English, ang madarama nating panawagan ng pagmamahal ng Diyos, na noon pa man po ay ipinapanawagan na ng mga apostol, katulad ni Apostol Pedro. Ano po ang sabi ni Apostol Pedro? Turn back to God. Manumbalik tayo o magbalik loob tayo sa Panginoong Diyos. At pangalawang bagay, para mangyari na tayo makapagbalik loob sa Diyos, be baptized in the name of Jesus Christ. So kailangan talagang maranasan natin na tayo magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo, para yun anyang forgiveness o pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan ay ating maranasan. Then will be given the Holy Spirit. Mismong ang banal na Espiritu ay manahanan o mamahay sa ating puso at kalooban. So yun po ang mensahe ng pagmamahal ng Panginoon sa bisa ng pag-aaral na ito. Kaya kung tayo po ay nalayo dati sa Panginoon, ang kasalanan natin ay nagsilbing pader na nagpahiwalay sa atin sa Diyos, o kaya ay yan ang nagsisilbing parang nakukonsensya tayo at parang tayo ay hindi nakarapat dapat sa Panginoon. Tandaan po nating mas malaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin kumpara sa kasalanan ng ating nagawa. Matatanggap pa rin niya tayo, basta lang po tayo ay magsisi, tayo ay magpakababa, tayo po ay magbalik loob sa Diyos para malagay tayo sa isang mas maayos at ligtas na kalagayan. At tinuulit ko po, ang mga pasimulang hakbang ng pagbabalik loob sa Panginoon ay katulad ng ginagawa niyong pakikinig. Kailangan di lang tayo nakikinig sa salita ng Diyos, tayo ay sumasampalataya, at kalakip ng pananampalataya, ihanda natin ang ating sarili na maranasan natin na tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo sa loob ng isang katawan na may kahulugang isang iglesyang pag-aari ng ating Panginoon. Mga giliw naming mga taga-subaybay, tinutuldukan ng mga pagtuturong ito ang mga haka-haka ng tao at pangangatwiran na hindi na importante ang iglesia kung tayo ibig maglingkod. Hindi na importante ang pangalan ng iglesia kung tayo man ay nag-iibig magpabautismo. Ngayon ay sinasabi sa atin ng may buong pagmamahal at pag-ibig sa inyo ang banal na kaloobang ito ng ating Panginoon Diyos na sana ay maunawaan natin. Nawa ay buksan natin ang ating puso, isip at kalooban sa panawagan ng pagmamahal na ito ng ating Panginoon Diyos. Kung nag-iibig tayo na maging karapat-dapat ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kung ninanasa natin na tayo bilang mga naghahanap ng banal na katotohanan o salita ng Panginoon, narito ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Panahon na upang tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon Diyos. At kung tayo may magbabalik loob sa ating Panginoon, sana matiyak natin yung bautismong tatanggapin natin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus ay ang bautismong hinaasahan ng Diyos sa atin. Saan to? Sa Kanyang banal na katawan. Sa katawan espiritual ng Panginoon at alinsunod sa mga pagtuturo, inuulit ko po, tumanggap tayo ng bautismo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung meron po kayong mga katanungan at ibig pang liwanagin kaugnay ng mga pagtuturong ito, makikita po ninyo sa inyong mga screen ang mga cellphone number na pwede ninyong kontakin.
At asahan niyo po, hindi kami magdadalawang isip na kayo po ay sagutin. Sukdulang pumunta po ang aming mga ngaral sa inyong mga bahay upang ipahayag pa at ituro ang mga banal na kalooban ng Diyos at inaasahan namin, dalangin namin sa kapurihan ng Panginoon na kayo man ay matawag sa pamamagitan ng bautismo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nawa ay ipagpala sa ating puso ang mga pagtuturong ito, basbasa ng ating Panginoon Diyos, magkaroon ng kaganapan sa ating buhay mula po ngayon at magpakailanman. Amen.